may masamang balita para kay Roque ho. Mapapasubo si Roque dito, mga bossing. Mapapasubo si Roque dito, mga kababayan. Sa totoo lang po. Bakit? Nako, eto mga kababayan. Ang House of Representative po, mga bossing, ibig kong mapapasubo maaapektuhan, madadamay si Harry Roque dito sa nangyari kay A.R. de la Serna. House Quad Committee subpoenas Roque's travel companion. Nako po. Sabi ko nga ho sa inyo, talagang mapapasubo ho dito si Attorney Harry Roque, mga bossing. Maaapektuhan po si Attorney Harry Roque niya. Love na love niya si A.R. de la Serna Tapos pinasabpina ng Congress. Ano po ba? Bakit po ba? Paano? Hindi din umattend. Alam nyo dito sa dalawang to, napapansin ko kapag hindi pagka hindi umattend si Harry Roque, hindi din a-attend itong si de la Serna doon sa mga hearing po, mga kababayan. Natatandaan nyo ho, mga bossing, nung ipinatawag sa Senado, no? Nung ipinatawag sa Senado, unang patawag sa Senado kay Harry Roque, ilang beses na hindi sumipot si de la Serna. Pero nung pinatawag na si Harry Roque, sumipot na po, mga kababayan. So sabi ko, matindi ang usapan nitong dalawa na to. Hindi din sumipot si de la Serna doon sa Quad Committee. Ayan, pinasabpina na, mga kababayan. Kaya nga sabi ko, mapapasubo si Harry Roque dito. Kumbaga, ipagtatanggol niya yan di ba? Alam ko naman na alam nyo kung ibig kong sabihin na mapapasubo, no? Kumbaga, syempre, idedepensa yan ni Harry Roque. Mapapasubong dumepensa si Harry Roque. Di ba? Tapos, eto pa, mga kababayan. May sinasabi po si Dr. Winston Garcia tungkol po kay Harry Roque. Lalong mapapasubo si Harry Roque dito, mga bossing. No? Sabi dito, no, ni Dr. Winston. Ano sabi ko? Winston Garcia. Winston Casio, sorry mga kababayan. Mapapasubo dito si Harry Roque. Sabi dito ni Dr. Winston Casio. Nangunguna po sa PAOK, no? Now that his name keeps on cropping up in the documents, no? In the digital footprint, in the testimonial footprint, we cannot discount his possible involvement in all of this matter. Patungkol po ito, mga kababayan, sa Pogo, no? Alam nyo po, mga bossing, halos lahat na po, no? 3 beses na nga lumitaw ang pangalan ni Attorney Harry Roque. Doon sa dokumento na unang nakita na sila ni A.R. de la Serna ay lilipad palabas ng bansa po. Dapat kasama si de la Serna dahil daw po may dinaramdam si Harry Roque. Iyon po kumbaga, meron diabetes. Kailangan na magtuturok ng insulin. Magtuturok ng insulin, ha? Pangalawa, yung mga bank accounts ni Harry Roque nandun din sa Pogo. Pangatlo, yung bahay na pagmamay-ari ng PH2, na sila din po ang incorporator. Nakita yung IT manager ng Pogo doon sa loob ng bahay na yun. Ibang klase, Kaya po, sabi po ni Dr. Winston Casio, hindi na ako naniniwala sa coincident. Ang dami ng coincident no, ilang beses na yung coincident na yun. Coincidence, puro coincidence, puro pangalan niya naman. Ito po, I don't believe in coincidence anymore. As far as Harry Roque is concerned, his footprint is everywhere. Ibig sabihin mga kababayan, talagang lagi pong may nakadikit na pangalan na Roque. Kahit saan sila mag-imbestiga tungkol sa Pogo. But of course, you have to put 1 + = 2 to create a case, complete a case. Ayan. Winston
Casio, PAOK spokesperson, saying former presidential spokesperson Harry Roque has been frequently mentioned in documents and testimonials related to Pogos. At dagdag pa ho dyan, mga bossing, si Cassandra Ong. No? Si Cassandra Ong ho, mga kababayan, kasamang nahuli nung kapatid ni Alice Go, no? Na si Sheila Go, nasa Pilipinas na po yan parehas. At mga ilang araw na lang po malamang po a-attend na din po yan sa Senado. A-attend na din po yan sa Kongreso, mga kababayan. Lalong mapapasubo si Atty. Harry Roque kapag nagsalita na si Cassie Ong. Alam niyo po, ang nakikita ko doon, hindi ho ngingimi yan, no? Na magsalita po kung ano yung mga katotohanan. Kung malaglag si Harry Roque, wala siyang pakialam. Mas boss siya kay Harry Roque, mas mataas siya Di ho ba? Hindi niya na iisipin, nako, baka ipayari ako ni Harry Roque kapag nilaglag ko yung pangalan niya. Hindi naman giisip ng ganyan ho yan, mga bossing. Kumbaga, salita na ng salita yan. Kaya po, kung sinasabi natin na 24 oras, no, na pagkakakulong ho ni Harry Roque doon sa Congress, sisiw lang ho sa kanya yun. Alam niya lalabas din siya Ito ang masakit sa ulo niya. No? Yung pagsasalita po ni Cassie Ong. Cassie Leong. Ilang beses pong nadawit ang pangalan niyan. 'Di ba? Malamang sa alamang. Baka sabihin niya, si Roque ang aming lawyer sa Lucky South 99. Patay na, tegi na, tapos na. At tapos na po ang laban, mga kababayan. Kayo gustong-gusto niyong napapasubo si Atty. Harry Roque. Alam niyo, pagkalabas nga niya ng Kongreso, tumungo ho yan ng EDSA. No? Biruin mo, pagtungo ng EDSA, may mga kasama. At hindi na-briefing ng maayos yung mga kasama doon sa EDSA. Biruin mo pa naman, taban niyo camera sa amin. Sisigaw ako. Ano yung sinigaw ni Atty. Harry Roque? Ang kalaban ng kasamaan, ang kalaban ng kadiliman, ay kasamaan daw po. Sabi ko, sisigaw na lang kayo, dapat nag 1, 2, 3 kayo, o kaya nag-usap-usap muna kayo bago nyo isigaw yun. Hindi ho Ang kalaban ng kadiliman ay kasamaan. Sabi ko, yung simpleng pagsigaw na lang. Gusto nyong pababain ang Pangulo? Gusto nyong paalisin sa pwesto ang Pangulo tapos aanga-anga kayong sumigaw dyan? Di ho ba, mga kababayan? Ayusin nyo. Kung gusto nyong mapababa ang Pangulo talaga, yung bilang nyo dyan, ayusin nyo muna. Wala Ilan kayo dyan? Alaws pa yatang etneb. Baka at nerd kayo, 30. Tapos hindi pa sabay-sabay yung pagsigaw. Aanga-anga pang mga sumigaw. Kaya po talagang ito yung mga nasasabi natin, mga bossing, na mapapasubo sa pag-i-explain, no? Itong si Atty. Harry Roque. Maantabayanan ho natin yan sa Senado at sa Kongreso, mga bossing. Ha?